Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Same, pero iba. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Glennie. Gusto ko lang pong ikwento ang problema ko sa asawa ko. New Year na pero hindi naman new ang problema namin. Palagi pa rin kaming bumabalik sa kung anong lagi naming pinagtatalunan. DJ Lindsay, sobrang close ang pamilya ko sa aking asawa. Actually, nung nag-propose ako ng kasal sa kanya, palaging nagdadrama sa akin yung pamilya na. Bakit daw ako nagmamadali na ikasal kami, 3 years pa lamang daw naman kami. Para bang ayaw nila na mapalayo yung anak nila sa kanila. Ang usapan namin, DJ Lindsay, bubukod kami ng bahay. Gusto ng asawa ko, sa kanila na lang kami tumira. Kasi doon sa compound nila, ipagpapatayo daw kami ng bahay ng papa niya. Bilang isang lalaki, hindi po ako pumayag. Kasi ang gusto ko po, paghirapan namin na magkabahay kaming dalawa. Noong kinasal po kami, DJ Lindsay, lagi naming pinagtatalunan yung doon pa rin siya umuuwi sa kanila. Sabi niya sa akin kasi maaga daw umuwi yung mga kapatid niya galing trabaho. Kumpleto raw sila. Tapos sabay-sabay daw silang kakain ng dinner. Sa isip ko, paano naman ako na asawa niya? Paano naman ako na mister niya? So, ang naging solusyon ko is maghanap ng bahay na malapit sa kanila. Para naman hindi na kami masyadong magkahiwalay.
At hindi rin siya masyadong mapalayo sa kanila. Pero mas naging problema pa, DJ Lindsay, kasi anytime na gusto niyang pumunta sa kanila, nakakauwi siya. Araw-araw na siyang pumupunta sa kanila. Para bang doon lang siya sa amin natutulog at naliligo. Pinagluluto ko siya para sa bahay namin, doon siya kumain at sabay kami. Pero baliwala. Doon pa rin siya kumakain sa kanila. Doon pa rin siya umuuwi sa kanila. Napansin ko rin, DJ Lindsay, na kapag nandun siya sa kanila, ang saya-saya niya. Pero pag pauwi na sa bahay namin, nawawala yung ningning sa kanyang mga mata. Sabi ko nga sa kanya, kung ganun din lang pala, bakit naman pumayag ka pa na magpakasal tayo? Kung ganyan din pala na pamilya mo pa rin yung priority mo, bakit nagpakasal ka pa sa akin? Sabi niya sa akin, DJ Lindsay, ayaw lang daw niya na mapahiya ako nung nag-propose ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magre-react nung marinig ko yon, DJ Lindsay. Hindi ko alam kung maaawa ako sa sarili ko o magagalit ako sa kanya. Sinubukan ko naman po na magstay sa bahay nila pero DJ Lindsay, napakahirap pong kumilos sa bahay ng iba. Advice naman po, mahal ko po ang asawa ko, pero hindi ko alam kung paano itatama ang mga ginagawa niya. Paano ko siya makukumbinsi na dapat ngayon nakasal na kami, ako na ang priority niya at hindi na ang pamilya niya. Muli, Happy New Year po sa lahat. Ako po si Glenn. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Good morning po sa inyong lahat. Oras natin sa buong kuploan. Check your time. 14 km boys! Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. Wow! Bakit? Alam mo, no, na sinisipon ako, no? Akala mo, ikaw hindi ka sinisipon, nagpapanggap ka lang, be. Good morning! Sa magandang morning po sa lahat po ng mga nakaka-relate sa ating story for today. For today's video. Okay Naku, ang daming mga comments, ang daming mga side comments, lalo na dyan sa mga pangga natin na nasa bus. Oo, papunta sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga destinasyon. Wow! Kaya naman yung mga pangga natin na nandyan po sa mga tindahan po nila, sa mga bahay po nila. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Nakaka-relate Galit na galit. Ano bang dapat gawin ni Glenn? Oo, ha? Ano bang dapat gawin ni Glenn? Yung kanyang asawa, yung kanyang misis, kahit anong gawin niya, ngayon nakasal na sila, doon pa rin pumupunta, doon pa rin umuwi sa bahay ng mga magulang niya. Wow! Doon pa rin kumakain, kumbaga parang na-echapwera yung kanyang mister, no? Yung tipong kasal na silang dalawa, pero doon pa rin siya masaya sa pamilya niya.
Na para bang, uy ano, naliligo ka na lang dito, natutulog ka na lang dito. Oo. Pero dyan ka pa rin nakatambay sa inyo. O, dyan ka pa rin. Dapat kasi meron na tayong quality time. Dapat kung anong ginagawa mo, ini-enjoy mo yan with me, di ba? Pero aminin mo, ang hirap din naman talaga na diktahan yung asawa mo na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Although pwede ka mag-remind, 'di ba? Pero ang hirap diktahan talaga na dapat sabihin mo sa kanya na, "Huy, ngayon na mag-asawa na tayo, dapat sa akin ka na masaya." Ang hirap sabihin nun, bakla. 'Di ba? So paano? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Glenn, ano bang sasabihin mo sa asawa mo? Paano ba bibigyan ng resolution ng problema na ito? Hit me up on Facebook. We are so live on Facebook. Mahal ko pang ako, baby ko, ha? O, punta ka na dyan, facebook.com/energyfm1067. Naririnig na tayo ngayon hanggang sa New York. Hindi lang sa New York. Excuse me, we are global na. Because of the internet, like there's no tomorrow. Shoutout naman sabi ni Ramon Season Jr. Hello! Shoutout to you. Shutdown as well. Si Rowena, si Ate Yoli, si Angelina Centeno, Lola Wish is watching. Good morning, Lola Wish. Sino ba to? Winifredo Sarmiento. Watching from Cebu City. Congratulations! Dali, mag-comment na kayo. Hihintayin ko. Hindi kayo puro pabati dyan. Dali! Mag-comment kayo ng gagawin nyo kapag ganyan yung asawa ninyo. I-comment ninyo para malaman natin kung ano ang gagawin. Sabi ni Ati, naku, magpalit ka na ng asawa. O kaya ipasyal mo sarili mo at iuwi mo rin, di ba? Tapos, manatili ka lang na ganyan para ma-feel ng asawa mo yung ginagawa niya sa'yo. So, ang gusto mo parang magkaroon siya ng sarili niyang mundo, tapos wag na i-involve yung misis niya para ma-feel ng misis niya na, ay, ganyan siya, ba't ganyan siya? Baka sakali, maging happy na lang all by yourself. So, sakit din naman nun. Sabi naman ni Gemma, hindi pa siya ready sa buhay ng may asawa. She is not a wife material. Isoli mo na lang siya sa pamilya niya at bumuo ka ng pamilya na kaya kang samahan sa hirap at sa ginhawa. Grabe. Sabi ni Ding, ibalik mo na siya sa tatay niya. Sino pa ba? Parang nagbabalik lang kayo ng embutido sa ref, ha? Yung totoo. Ba't kayo ganyan? Sabi ni Glad, may katabi ako sa work ko noon. Nasa Mindanao yung mama niya. Nasa NCR yung on-site office work namin. First time niya magtrabaho sa buong. Bakit parang nagkwento ka? Comment ba yan ng kwento? Oo. Sige na, mamaya na natin basahin yan. Ang haba naman. Sabi naman po ni Christian, ikaw ata ang may problema, kuya. Pakikisamahan lang dapat yung pamilya, 'di ba? Ganyan din ang mister ko at ganyan din ako sa asawa ko. Mas pipiliin kong tumira sa bahay ng parents ko kasi iba ang saya kapag kasama mo ang mga kapatid mo. Masaya din naman na bumukod pero sometimes we as wives still need the caring of our parents. Ganyan. Wait lang. Pagbigyan po natin ito. Si Paula, sabi dito nasa Bible yung live and cleave. Hindi dahil walang pakisama ang isa sa pamilya ng isa, kundi ayun ang tama. Ayun ang paraan para matuto at ayun ang paraan para peaceful ang buhay mag-asawa. Ay, nadamay na yung Bible. Sorry na, Lord. Wala na tayong comment. Nadamay na yung Bible. Sabi natin, Letty, pag-usapan po ninyo na mabuti at samahan mo na lang sa pamilya niya si ate. Naka-energy na ba? Ay! Sabi ni Alan Ignacio, sorry, late tune in. Ano po ang chika, DJ Linseng? Ano ba? Kakaloka. Hindi mo ba alam? Nagsampa na ng kaso si Bossing. Charet. Wala akong alam doon. Sabi ni Darwin, may karapatan ka namang magalit, Glenn, dahil parang naging for convenience lang yung naging kasal ninyo. Dapat kasi kapag magbubuo na kayo ng pamilya, nasa na yun? Biglang nawala. Sarili niyo pamilya, maging handa sa posibleng mangyari at mag-iiba na ang plano ninyo para para sa magiging anak ninyo. Miss you po, Queen Lindsay. Oh, thank you so much. Nasaan na yung ibang mga comments dyan? Nakakaloka. Sabi dito ni Ate Yoli, ako dapat try mo din na umuwi din sa inyo para maramdaman niya ng ginagawa niya sa'yo. Baka mamiss ka niya kahit papaano. Ay, ang hirap talaga kapag ganyan, no? Alam mo, mahirap talaga to convince your wife or your partner, kahit mapa wife or husband pa yan,
na, uy, dito ka naman, stick ka naman sa akin, lalo na kung lumaki siya na talagang sobrang close niya with his or her family, no? Pero kasi parang sampal sa kanya yun eh, na kaya lang naman ako nagpakasal sa'yo kasi nung nag-propose ka kasi ayokong mapahiya ka. Grabe naman. Diba? Grabe naman yun kung ganon. Sana nung tinanggap niya yung singsing, nag-propose ka sa kanya, 'di ba? After 2 to 3 days, sinabi niya na, sorry, hindi ko talaga kaya. I-turn down niya na yung ano mo, yung proposal mo. Hindi yung paninindigan niya kahit hindi naman siya talaga masaya. Ano yun? Nakisama lang sa trend? O, may asawa na yung iba. Sige, mag-aasawa na rin ako. Ganyan. Kahit di niya naman talaga gusto. Yan tuloy. Kumbaga, parang yung isa yung, di ba, nasasaktan. Yung isa yung na-hurt. Yung isa yung nagsasakripisyo. Kasi hindi naman talaga sila masaya together. Di ba? Kung ako sa kanya, dapat hindi ka magpapakasal ha. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, you don't marry someone or you don't wed with someone just because trending yon ha, kung magpakasal. O di kaya naman just because na-pressure ka kasi nag-propose sa akin. Pwede mo naman yung turn down yung proposal eh. Pero mas maganda mga bakla, mga ate ko, pag halimbawa magto-turn down kayo ng proposal, sige tanggapin nyo muna yung singsing. Tapos after nun, nung proposal, nung moment, nung event, nung occasion na yon, kapag kayong dalawa na lang, kausapin mo siya ng taimtim, tapos sabihin mo sa kanya na, sorry, hindi kita kayang pakasalan. Diba? Hindi kita kayang, I can't marry you. Siguro wala pa tayo sa ganong level. That way, hindi mapapahiya yung lalaki, diba? Sorry, pero kapag kasi yung harap-harapan mong pinahiya na, will you marry me? Tapos no, tinurn down mo agad. Ikaw lang yung magbe-benefit doon, pero yung pagkatao ng lalaki na nag-propose sa'yo, forever tatatak yun sa mga nag-witness ng proposal, diba? Para sa akin lang naman. So, dapat, di ba, kahit para hindi mo siya masyadong masaktan dahil may pinagsamahan naman kayo, magjowa nga kayo, di ba? Discreetly, if not silently, discreetly, turn down mo yung proposal niya kapag kayong dalawa na lang. Hindi yung sa harap ng maraming tao, may nakatapat pa mga camera sa inyo, di ba? Doon mo ito turn down. Mali din naman yung ginawa nitong asawa mo na pinakasalan ka lang para lang hindi ka mapahiya. Di ba? Forever naman yan dadalhin yan sa buhay niya. Paano naman siya? Wow! Diba? So, kung ako yan sa kanya, dito kay ate mong girl, sabihin niya talaga, mag-usap kayong dalawa. Hindi mo ba mababago yan? Or do you need more time para mas mahalin ako? Diba? Do you need more time para to convince yourself na meron ka ng asawa at dalawa na tayo dito? Ganyan. Or kung makakatulong naman, sumama ka sa kanila. Diba, kung anong trip ng asawa mo, i-trip mo din. Para gumaan yung loob niya sa'yo. Makita niya na, teka lang gusto niya yung mga trip ko gusto niya yung pumupunta sa mga magulang ko just because gusto kong pumupunta sa bahay namin. Kasi parang over time, marirealize niya na, okay tong lalaking to, okay tong asawa ko, mas masaalaga, mas mag-care na siya sa'yo, diba? Iba kasi ang magic kapag ang tao, yung asawa mo, nagki-care din sa pamilya mo, lalong-lalo na sa mga magulang mo. Sasakyan ka sa lahat ng trip, lalo na kapag tungkol sa pamilya mo. Diba? Sabi ni Brother Bear, next time, tanggapin ang singsing tapos isang la ng maging pera. Ano ba? Di ba ganun dapat? Alam mo, Brother Bear, si Papa Bear ito kasama natin sa industriya. Hindi na tayo nagkita, Brother Bear Ano nang latest sa'yo? Wow! Tagal na nga natin hindi nagkita, Brother Bear. Naku, nakakaloka ka naman siya. I'll see you soon, Papa Bear. Papa Bear! Gusto mo yun? Sabi pa dito, Prince, pag-greet naman po ng happy birthday. Happy birthday! Sabi ni Ravicel, hi Pritalyn, say hello sa inyong lahat siya. Oo, it's either convincein mo yung babae na dapat tayo na lang, priority mo ko kasi ako yung asawa mo, or makikilaro ka sa kanyang tugtog, di ba? Makikikanta ka sa tugtog niya. Di ba? You do the tango with her. Ano daw? You dance with her. Kung anong trip niya, sakyan mo. Ganyan. Para maging best of friends kayo. Tapos alam mo yun, habang tumatagal, magiging okay na ang lahat. Baka din, malaman niya at maramdaman niya na, ay, partner ko nga to. Ay, asawa ko nga to. Diba? Diba Kuya Joshua Velasco? Prince Almasora, hello naman pag-greet ng happy birthday.
Happy birthday po sa inyong lahat. Lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Na mag-birthday kayo hanggat ayaw nyo na. Hanggat ayaw nyo na mag-birthday kayo. Oh. May babatiin pa ako dito eh. Si Attorney Mark Runyas nakikinig sa atin. Naman mga kaso-kaso natin dyan, Attorney Mac. Oo. Sinasabi ko sa inyo. Pabati naman po kay Nurse Marie Antoinette Serafico of Pamantasan ng Lungsod ng Marikina and her mother Elizabeth. Super thank you very much. Happy New Year. I'm tuned in. Tune out. Tune out! Kaya, Binabati ko rin si Prince. So sabi dito, pabati naman po at pa-shoutout po sa mga mananahi dito sa Taytay Rizal, mga taga Masbate. Hello po, congratulations! Ay, bakit congratulations? Ginugulo nyo talaga yung isip. Anyway, Glenn, stay happy with your life. Stay in love. Paglaban mo yung pag-ibig na yan. Diba? Kasi asawa mo na siya ngayon. Diba? Kaya mo yan? Ikaw pa ba? wow! Oo. Okay na tayo dyan. Let us play some music. Ito po ay si Morissette with the song Gusto Ko Nang Kutsinta. Gusto ko nang bumitaw. Yan yung kantang yan. Mahal ko pang ako, baby ko. Enjoy! Tutok lang. Umiiyak gabi-gabi